Hello guys, Ron here and welcome back to my channel. Good morning. Medyo magulo yung buhok natin, no? Gising lang natin. Okay. Siguro, daily vlogs na naman tayo pala. Siguro, daily vlogs tayo, no? Day 23 na, so tuloy-tuloy lang tong vlogs na to. So, daily diary din kasi to, no? Parang diary. Instead na isulat natin, mas maganda yung bino-voice out natin at video. At in the future, meron tayong babalikan. Papanoorin lang natin yung video na to. So, yun nga. Siguro, yung mga nangyari kahapon, yun ang ikukwento natin. Ganoon naman lagi. Yung within the day. So, ang ginagawa ko kasi, ang vlogs ko is kinabukasan ng umaga. So, ang nangyayari, kinabukasan ko na nagagawa yung daily diary or daily vlogs na ito. So, kahapon okay naman lahat, wala namang problema. Everything is fine and okay. At hindi tayo masyadong nakagawa ng kasalanan. Pero nandun pa rin, nabalik pa rin tayo sa dating ako. Kasi it was already a habit. Pero i-break natin yun. Puputulin natin yung ganong habit. Yung negative na habit. So instead na puro ganon yung takbo ng usapan natin, ibahin natin. Kasi hindi ko pa rin maiwasan na, ewan ko, pero wala naman akong masamang sinabi about sa kawork ko na kumbaga yung observation ka lang tungkol sa kanya. Naikwento ko lang din sa ibang tao at nakaka-relate din naman sila. Kasi yun din ang nakikita nila. Siguro, mali ba na pag-usapan yung ibang tao? Mali ba na pag-usapan yung kung ano yung nakikita sa kanya? Siguro ang mali kapag meron kang masamang sinabi sa kanya. Although wala naman din ako masamang sinabi. Kumbaga sinabi ko lang din kung ano yung behavior niya. Yun lang yun. Pero after nun, okay naman lahat. At yun, medyo energetic tayo sa trabaho. Siguro gawa ng kaka-workout. So malaking bagay talaga yung exercise. Workout. Kasi it gives you power. It's energy. Tumataas yung energy mo. Kung dati, ang bilis ko mapagod yung halos yung overtime, yung paa ko, ngalay na, yung parang di ko na kaya. Yung pagod na ako. Pero ngayon, halos maghapon hanggang gabi na ako na naglalakad. Pero parang hindi na kagaya dati. So, malaking bagay talaga yung exercise. Yun lang na pagkatapos ng trabaho. Ngayon, wala nang overtime ngayon. Hindi ako mag-overtime hanggang Biyernes. So, gagawin ko yung pagtakbo sa oval. Kasi, naisip ko rin pagka tatakbo ako pagka out 8:30, mabiyahe pa ako puntang oval. Abutin ako ng alas 9. Sobrang gabi na. Parang ang gabi na masyado para gawin pa yung pagtakbo. So, hindi ko siya magawa. Pero ngayon, 5:30 lang naman ako. Gagawin ko siya. Para rin naman sa akin yan. So, yun lang, no? Kagabi, naglakad-lakad ako. Siguro ganun na lang gagawin ko. Maglalakad-lakad na lang ako sa labas. Mga 30 minutes. Tapos balik. Siguro ako ng weights. Maglalagay para medyo may intense yung paglalakad natin. So, ayun. Basahin natin yung kagabi, no? Sinabi. Bible to ha, guys. Kasi ang sarap din eh. Parang nag-guide ka rin. Parang tinuturo kung ano yung mga ginawa mo. Parang
pagbuklat mo ng Bible, yun kaagad yung mababasa mo. Mare-reflect mo siya sa sarili mo, na, "Oops, oo nga mali yung ginawa ko. Oops, kasi mali nga yung ginawa ko." Tapos yung mababasa mo gano'n din. So, ibig sabihin, alam ni Lord yung kung ano yung ginawa mo this day within yung mga alam niya nga rin, kung ano yung gagawin mo in the future. So, yung past pa kaya. So, yun lang 'no, basahin natin. Proverbs 24:14, verse 14. "So shall the knowledge of wisdom be unto thy soul. When thou hast found it, then there shall be a reward, and thy expectation shall not be cut off." Parang naano ko na 'to dati, nasulat ko. "Rejoice not when thine enemy falleth, and let not thine heart be glad when he stumbleth." So ito yung sinasabi dito na huwag tayong huwag tayong magsaya o matuwa kapag nakita natin yung kaaway natin is na ulit. Ibig sabihin parang bumagsak or ah, anumang pagbagsak or 'di ba nag-fail, mga gano'n. Don't rejoice. Rejoice not when thine enemy falleth, and let thine heart be glad. Let not thine heart be glad when stumbleth. Huwag tayong matuwa sa gano'n. Kasi in some place, we are still the same with her in the same circumstances, 'di ba? Kaya don't ever and never criticize people. Huwag tayong mag-criticize at huwag tayong matuwa kapag nakita nating ano, instead siguro kung kaya mong makatulong, tulungan mo siya. Kung ayaw niya naman, problema niya na. Tapos Psalm 44 verse 23, "Awake, why sleepest thou, O Lord? Arise, cast us not off forever." So ito parang panalangin 'to ni David 'no. "Awake, why sleepest thou, O Lord? Arise, cast us not off forever." So, ito parang ano, itong Proverbs 24 verse 17. "Rejoice not when thine enemy falleth, and let not thine heart be glad when he stumbleth." Parang lesson, parang tinuturuan tayo dito. Hindi ako nakakapag-reflect, walang reflection sa akin kasi wala namang nangyaring gano'n kahapon. So, ito parang tinuturuan tayo dito. Huwag tayong maging masaya kapag yung kaaway natin ay bumagsak, 'di ba? Pero karaniwan sa mga tao is opposite yung ginagawa talaga. Once na nakita nila yung kaaway, like for example sa akin, gano'n din naman ako, halos 'yan, kasi masyado kang ano, ganyan, ganyan. So, mali pala 'yun, mali pa 'yun, mali po 'yun. So, baguhin natin. Tapos ngayong umaga, ngayon lang, Kings 21 verse 2, "And he did that which was evil in the sight of the Lord, after the abomination of hatred, whom the Lord cast out before the children of Israel." So, nakapag-reflect ako dito, no? I did that which was evil in the sight of the Lord. So, ako yung tinutukoy dito actually. Kasi meron tayong nagawa ngayong exercise na hindi siya okay kay Lord. Siguro kasi may naiisip tayong hindi okay habang ginagawa yung exercise na yun. So, yun lang 'no. Ako talaga yung pinatamaan niyan after the abomination of the hatred. Hindi ko alam yung abomination. Whom the Lord cast out before the children of Israel. So, that's it for today's video guys. Day 23 at continue lang tayo, gagawin na nating habit 'to.
So yun lang po, maraming salamat and God bless us all.